Kamusta mga kaibigan? Ako si Vyacheslav Ismailov o GVia at bumalik kami sa magnetic fishing. Hindi lang basta-basta dahil ikaw ang paborito kong taga-subaybay at pwede ka ring maging paborito kung mag-iiwan ka ng komento. Sumulat siya ng konteksto ng susunod na teksto, mga komento na may ganitong nilalaman. Sa madaling salita, basta komento lang. Sinabi niya na sa daungan na to nakita niyang pumasok ang isang barkong pandigma. Ayan. At dito raw may narinig siya tapos parang may sumabog, may butas. At ayon sa kanya, dito mismo lumubog ang barko. Medyo mahirap paniwalaan yon, pero sa totoo lang, kung gugustuhin, kaya namang magkasya rito ang tatlong barkong pandigma. Hindi tayo agad naniniwala sa salita at komento lang. Lahat ay sinusuri namin gamit ang search magnet. Oh, ayos ang simula, ika nga. Tingnan natin, pag may nakuha tayong barko o angkla, doon ako maniniwala. Ano? Yan ang tinatawag na huli. Oh, ito ang tinatawag kong royal na huli. Umaangat. Umaangat, pero ang bigat, mga pare. Sobrang bigat talaga. Oh, naglalabasan pa ang mga bula. Grabe ang swerte ng pagkakahagis ko. Dito sa madaling salita, sobrang kapit talaga. May nakikita akong kung ano. Ano yon? May nakikita ka ba? Ano yon? Naku, mukhang matatanggal na mga tol. Oo, natanggal na. Nakita ko na siya. Nadala natin siya sa Pampang nung yung nahanap natin. Malaki siya. Yung hinihila ko kanina. Baka parte ito ng barko. Pero ayun siya, kitang-kita talaga. Oo, kita talaga. Kung titingnan mula rito. Ayan, diretso sa kanya. Ops, parang magnet ngayon. At tingnan natin ano ang lalabas dito. Sa madaling salita, kumakapit siya pero masyadong mabigat. Hindi mo basta-basta mahihila ito. Kailangan mo ng napakalakas na lakas. Oh, grabe. Pakinggan mo. May kung anong berding bagay, ibig sabihin militar. Grabe. Ayos din agad-agad. Lumipad na. Oh, parang kahon yata yun, ano. Oh, yak. Mga kaibigan, mag-subscribe kung mahilig kayo sa magnetic fishing dahil gumagawa kami ng ganitong hirap at exclusive na content para sa inyo. Oo. Sigurado, kahon nga yan, sa totoo lang. Naku, paano ko kaya yun mahihila palabas? Kailangan ko bang sumisid sa latian? Nakakainis. Halika nga rito. Lumapit ka pa. Sige, ayan na. Ayan na yung action. Ang bigat, grabe. Cameraman, pahiram ng kamay mo para sigurado. Hilahin mo ako. Hilahin mo. Oo, parang muntik mo na ako mapunit. Grabe. Hindi, napunit talaga. Napunit? Parang may napunit ako. Ang bigat ng kahon, mga pare. Grabe. Ayos to ha. Military na kahon to. Oo. Malamang galing to sa military na barko na kinuwento ng subscriber. Ibig sabihin, nagsasabi siya ng totoo. Ano to? Ano? May sumabog ba? Nako, paano kung totoo nga? Paano kung may bala o bomba sa kahon? Delikado, huwag buksan pare. Oo. Pakinggan mo, subukan nating patuyuin yan tapos dahan-dahan nating dalhin. Nako, sa isang banda, bubuksan ba o hindi? Hindi mga pare, gawin na lang nating patas. Basta tinapon lang natin tapos ang ganda ng nakuha natin. Kapag nakakuha kayo ng 10,000 likes sa video na ito, kahit papaano, alam ko kaya nyo, yan, madali lang yan. Ngayon na, mag-like na kayo, pag naka 10,000 likes tayo, tsaka natin bubuksan ng todo ang kahon na to. Oo, tingnan nyo, bubuksan ko na to ngayon kung talagang ang daming laman yan. 1 oras na ang video natin, pero gusto pa naming maghagis ng magnet at makita ang iba pang makukuha. Pero ang bigat talaga ng kahon. Grabe, sobrang ang bigat ng kahon na to. Ay, no, sige, itabi muna natin to at magpangingisda ulit tayong magkasama gamit ang magnet. Ay, napagod ako kung tutuusin. Mga tol, lalo na sa init na ganito, tapos hihilahin mo pa yung kahon na yon. Sige, ayos na tayo sa filter, uminom na ako. Balik na tayo sa pangingisda gamit ang magnet. Maghahagis ako sa parehong lugar dahil doon natin nahanap ang military na kahon. Baka may iba pa tayong makita. Oo. May nararamdaman akong kakaiba sa magnet. Uy, may nakikita ako, parang may laman. Akala ko hindi na naman ito gaanong magaan, pero ganun pa rin pala. Opa, nakuha ko na. Sige, sa madaling salita, hindi malinaw. Parang natagpuan ko, hindi ko alam kung magaan o mabigat. Yun ang gusto kong sabihin.
Sige. Kalahati ng bigat doon, mga damong dagat yon. Sang-ayon ako, kapag nangingisda tayo sa mababangkot na lugar, malaking problema talaga ang mga damong dagat. Tingnan mo, parang may sako. Pakinggan mo. Nakakita na ako ng ganitong sako. Saan? Sa mga bangko, mga luma. Nabisita mo na ba ang mga lumang bangko? Hindi pa ako nakapunta, nanood lang ako ng mga pelikula. Ito ay isang bag ng tagapagsingil. Tingnan mo, may special itong lock. Grabe, puro kalawang na ito. Lahat natakpan ng kalawang, baka may pera pa sa loob. Tingnan mo, nakasulat dito, Gosnak SSR. Siguradong maraming pera ito. Galing ito sa Gosnak, mukhang itinapon lang. Alam mo ba kung ano ang Gosnak? Doon ba nila iniimprenta ang pera? Oh, sa Gosnak iniimprenta ang pera, mukhang mga depektibong pera ito, kaya itinapon. O baka naman, may barkong militar na nagdadala ng pera, barkong pang-inkasador. O ano, handa ka na bang yumaman, operator? Oo. Sige, baka buksan natin para sa 10,000 likes. Joke lang mga pare, ang tagal na rin ng kahon na to. Nasaan ang pera? Ano ito? Ano to? Nasaan ang pera? Malinaw na ang lahat. Ano? Hindi mo madaling mabuksan ang bag ng tagapagsingil ng pera. Kinuha ng magnanakaw ang martilyo, binuksan ang bag, kinuha ang pera at itinapon ito. Ayos ikaw na si Sherlock Holmes. Siyempre, Bakit mo naman itatapon ng martilyo? kailangan mo lang kunin agad yung pera at tumakbo. Mabigat ang martilyo. Hindi, para walang ebidensya. Isang putok, 2 ibon. Wala na ang sako at martilyo. Grabe, ang lupit. Oo nga, hindi lang martilyo, parang maso na lang talaga ang bagay pambukas ng mga sako ng mga taga-bangko. Pati automated teller machine pwede rin. Pati automated teller machine pwede. Tingnan mo paano niya binabasag ang lupa. Hindi ko naman pinilit. Subukan nyo yun. Yan, gamit ordinaryong martilyo. Wala, hindi gagana. Buo pa rin maso ko. Astig talaga yung nahanap natin, pero hindi ako sure kung may kinalaman yan sa hinahanap nating barko. Ilagay nyo ang opinion nyo sa comments. Ano tingin nyo dito? Tara, ihagis uli natin ang magnet mga pare. Pansinin nyo yung parting yon, mas kaunti ang lumot. Malamang, dito lumutang ang barko bago lumubog. At na dahil na rin sa bigat ng barko, nilubog niya at nadurog ang mga lumot na yon. Kaya sa tingin ko, nandun mismo ang barko natin na hinahanap natin. Hindi ka pinit na. Hindi ko pala sapat na nabunot ang lubid. Ewan ko. Kung paano ko inihagis, ganun na lang, sabi nga nila. Opa. Ay, solid ang pagkakakapit nito. Oo. Oo, grabe. Ang tibay talaga ng kapit nito. Oo. Hindi talaga kaya. Pakinggan mo. Ay, grabe. Ingat ka. Natanggal. Natanggal. May natanggal ako. Baka magnet, hindi ko alam. O baka may natanggal mula sa barko. Opa, nararamdaman ko ang bigat. May natanggal talaga mula sa barko. Mukhang ganun. Siguradong may bigat talaga. May nakadikit ngayon sa magnet. Hindi madali, sasabihin ko. Siyempre, di kasing bigat ng kahon. Di ko rin alam kung anong natanggal mula sa barko. Tingnan natin ngayon. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Ano, eto. Oh. Grabe, operator. Ito nga. Ito nga ay propeller ng barko. Pero, grabe, mukhang hindi naman ganun kalaki ang barko gaya ng iniisip ko. Pero yung bangka, mukhang military talaga, no? Ganitong mga propeller ang nilalagay sa mga bangka. Grabe. Mukhang nabulok na talaga yung mga tornilyo. Kaya natanggal ko siya. Dito mismo. Nakakabit pa yung mga tornilyo dati. Pero ngayon lang, natanggal ko siya mula sa barko. Tingnan mo, ibig sabihin, alam natin na may barko doon. Oo. Siguradong sigurado. Mukhang doon papunta ang barko dahil nasa likod nito ang propeller. At hinila ko siya mula ron, parang ganun. Hinila ko siya papalapit sa akin po natanggal ko siya. Ibig sabihin, gusto na niyang umalis dito. At dito na siguro siya lumubog. Nananatiling tanong, bakit? May narinig daw na parang pagsabog ang taga-subaybay.
Sa ngayon, tanging posibilidad ay dala niya ang mga bala o delikadong kargamento na natagpuan natin sa kahon na ito. Sa madaling salita, gusto niya na sanang itapon ito. Una, gusto sanang linisin ni Magnet pero dito napansin niya ang ilang metal na piraso. At alam mo, kakaiba ang itsura ng mga ito. Parang galing talaga sa pagsabog. Ayan, parang may tornilyo pa nga, 'di ba? At ito, mga piraso talaga ng bakal. Ibig sabihin, parang totoong may nangyaring pagsabog. At itong lahat ng ito, mga metal na tira-tira. Ito nga mga metal na pira-piraso, parang mga piraso ng barko. Nako, tumama sa mukha ko. Sige, basta itatapon ko rin doon, mag-ingat ka. Sandali. Kasi 10 beses na akong natalsikan dito. Gusto mo pa rin manatiling malinis dito kahit nag-magnet fishing ka? Ganyan talaga. Parang may tinamaan ako. Sa tingin ko, ito na ang pinakamadaling nakita ko. Ganito. May bigat naman talaga. Pero, kung tutuusin, parang pakiramdam ko, parang sa ilalim lang, sa pinakailalim ng pampang ako tumatama. At ito, alam mo yon, parang kinakalmot ko ng kung ano. Parang may matalim akong nahanap. Pero magaan, pinakamagaan sa lahat ng naranasan ko. Oh, tingnan mo, parang nahulaan ko. Grabe. Grabe. Ito mo ay isang military na bayoneta. Malamang sa mga Marines, mga Navy, Sea, Air, and Land na sakay ng barkong pandigma na ito. Ganito ang itsura ng mga bayoneta nun. Ewan ko lang. Siguro nakakabit ito sa isang klase ng armas. Ganito nila dala ito habang nagbabantay. Nagseserbisyo. Pero ang matinding pagsabog na ito ay walang pinatawad. At mukhang ganito nga, dito makikita mo, ikinakabit nila ang bayoneta sa armas, sa baril. At kung hindi ito pangkaraniwang kutsilyo, kasi mahaba ito para sa ordinaryo, di ba? Mahaba nga, ayan dito siya iniikot. Ayan, kaya ito ay bayoneta siguro na malamang ay pagmamay-ari ng isa sa mga empleyado o sundalo na nasa military na bangkang pandagat na yon. Ayan. Ayan pa, sa likod ng camera, medyo naghagis kami ng magnet. Hindi na namin kinunan yung paghagis kasi parang hindi na videohan. Dito, mga tol, tingnan nyo kung ano ang nakuha namin gamit ang magnet. Bala. Pero sa tingin ko, hindi ito ginagamit sa labanan dahil ang mga balaron ay matutulis ang dulo. Parang ganito lang to. Ipakita mo ng mayos. Hindi ko alam. Paano ko ba ipapakita? Heto. Ano nga ba ang tawag dito? Traumatiko. Sige nga, subukan nating paputukin. Huwag ninyong uulitin to. Oo, halata namang basa na siya pero delikado pa rin to kahit kailan. Gayunpaman, buong araw na tayong nandito. Kung tutuusin, puro maliliit lang gaya ng tornilyo ang natatagpuan natin mula sa barko. Pero mismong barko, hindi pa rin makita. O kung ano pa man. Ayos lang, maganda. O kaya naman, kahit ano na direktang may kinalaman sa barko. Diyan ka dati naghagis pero walang nakuha. Oo, naghagis na ako doon dati. Pero gusto ko pa rin subukan ulit, baka sakaling makuha natin ang barkong yon. O kahit ano pa, ano bang meron dito? Sabi ko, wala na ngang bala. Hindi, bala tornilyo. Kailangan lang nating maghagis pa sa malayo. At doon kung saan, ewan ko, baka kailangan pang lumayo, pumasok pa sa mas malalim. Hindi, masyado na namang malapit kahit na hindi rin malinaw. Akala namin nandun ang barko pero 1 oras akong naghagis mga pare at wala akong nahanap. Maaring ang likurang bahagi lang nito ang nandoon. Opa, may mabigat akong nahuli. Oh, may mga bula pa nga. Ang dami ng bula, tingnan mo. Umaakyat. Mukhang malaking nahuli ito, mabigat. Grabe. Ay, nako naman. Pakinggan mo. May hindi ka ba naiintindihan? O parang piyesa ito ng kung anong bagay. Hindi ko pa maintindihan kung ano talaga to. Pero naku, parang mabigat ito dati. Mukhang natanggal itong piyesa na to mula sa kung saan maraming bula. Ilalagay ko na rin doon. Oo, doon din. Kailangan nating balikan kung ano ang nandoon, na nasaan na ba yon. Ayan, oo. Siguradong nandito lang yan. Ramdam ko talaga na may mabigat. At ayun, may mga bula na naman na lumalabas. Matitinding bula talaga ang lumalabas.
Pero kung tutuusin ang weird ng pakiramdam, hindi karaniwan, hindi ako sanay sa ganito. Grabe, baka may naputol na naman dun sa nahanap. Hindi, parang malinis naman yung magnet. Ay, no, hindi na, may parang shrapnel dito. Grabe. Teka, ang weird talaga ng nahanap ko. Parang mabigat siya, pero hindi talaga natatanggal sa pwesto. Alam mo, parang nakakabit talaga siya o nakadikit doon. Hindi ko alam paano ipaliwanag. Ang weird ng pakiramdam. Ayan, talagang todo kapit ako dito. Sobrang higpit na. Hinahatak ko, ayaw pa rin gumalaw. O, ayan na naman, may mga bula ulit. O, tingnan mo, ang laki nito. Ayun. Parang may nakuha ako. Mukhang may nakuha ako. Ano ito? Grabe, naririnig mo. Mina sa dagat to. Grabe, mina sa dagat to. At ito yung detonator. Isipin mo, hinila ko pa yung detonator. Grabe, ang lupit. Ayun na. Nabuo na ang puzzle. Sumabog ang barko dito sa Minang to. Hindi sa Minang to. O sige, hindi dito. Sa iba, gets ko. Sa ganitong klase, ang ibig kong sabihin, o, tingnan mo, sinuwerte tayo. Parang may depekto ito. Lukot-lukot, basag-basag, at hindi pantay ang mga tinidor niya. Sabi ko, sira na siya. Bakit sira? Ginawa talaga yan para sa mga barko. Kung tatapak ka sa anti-tank na mina, wala ring mangyayari sa'yo. Pareho lang dito. Kung isa kang barko, tapos ka na. Pakinggan mo, hindi ko huhugutin yan. Delikado kahit ano pa. Baka biglang sumabog kahit kailan. Kaya mukhang hindi tayo niloko ng subscriber natin. Salamat sa mga komento ninyo. Tara, ligpitin na natin ang mga gamit natin. Kunin na lang natin ang nakuha natin. Tungkol dito, ipapaalam natin sa mga kinauukulan. Kung makakita kayo ng delikado o nakakatakot, lalo na pampasabog, huwag hawakan. Huwag ninyong hawakan ng mga kailan. Oo, huwag ninyong hahawakan at agad ninyong i-report sa mga kinauukulan. Mga kaibigan, talagang delikado ito. Pero siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell para hindi ninyo ma-miss ang mga video na regular naming ina-upload dito sa channel na Buhay Bia. Kasama ninyo ako si Vyacheslav Ismailov o GBia. Paalam. Siya nga pala, napakaganda ng mga video na ito. Inire-recommenda kong panoorin mo sila.